Tumaas ang trust ratings ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. habang bumaba ang kay Vice President Sara Duterte ayon sa pinakahuling survey ng Okta Research. Mas himayin nga natin yan at makakausap natin muli si Professor Guido David, Okta Research Team Fellow at UP Professor at isa sa mga host ng 4 Alas. Magandang gabi, Professor David. Welcome back sa Arangkada Balita. Yes, good evening again and good evening din sa ating mga viewers and listeners sa Arangkada. Ay, Professor, tama ba tumaas ang trust rating ni Pangulong Marcos tapos bumaba ang trust rating ni VP Sara? Actually, let me Can you clarify, please? Yes, this was part of a survey done by Okta Research noong March 2026. Actually, very recent lang siya, March 19 to 25, 2026. At yung Okta Research, every quarter sinusukat niya yung trust and performance ng Pangulo at ng other top government officials. And nakita nga natin na tumaas ng 6 percentage points ang tiwala ng mga kababayan natin, ng mga responders sa Pangulo from 48% to 54%. So, significant yan. At ang performance naman ng Pangulo tumaas from 51% to 55%. Kinukumpara natin ito sa nakaraang survey noong December 2025. So, yun yung basis of comparison. Sa Vice President naman, ang performance niya bumaba from 54 to 50. Although yung trust niya ay actually slightly tumaas, 53 to 55. Pero within the margin of error siya. Question lang, Professor David, no? Paano natin na-differentiate yung tanong para malaman natin yung trust at yung performance? Performance, oo. Actually, nasa tanong lang, check. Hindi niya na, ang tinatanong ay, yun nga, masasabi niya ba na tiwala kayo sa Pangulo at masasabi niyo ba na yung performance niya over the past 3 months ay masaya ba kayo, satisfied kayo or dissatisfied? And sa tingin naman natin, yung Pangulo naman natin, patuloy na nagtatrabaho lang. Hindi siya actually nag-involve sa politika. Okay. So naka-focus lang sa sa mga problema ng bansa natin, kung paano natin haharapin ang mga challenges natin dito sa oil crisis dulot ng ng gera between the US and Iran. Again, Professor David, no, ginawa niyo yung questions, lalo na dito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para yung nakita natin pagtaas nga sa trust ratings during, kasama na ito yung period ng crisis sa Middle East. Yes, actually, kasi yung crisis kakasimula pa lang nung panahon na yun. Kasi kumbaga, nakatulong kaya yung naging pag-action niya? Kumbaga, mag-gauge ba natin doon? Kasi ang dami din kasing fake news na lumalabas na kinokontra. Kung ano man ginagawa ng ating administrasyon ay may katapat na fake news. Ang dami nga fake news at nahihilo na nga ako marinig itong mga fake news na lumalabas. Kasi minsan talaga, kahit alam kong fake, medyo nakakaano talaga siya. Parang nakakasira na diskarte. Diba? Parang in a way, kunyari, parang sa sports, di ba, may team na naglalaro. So, although sa sports naman, normal na may kakantsaw sa'yo, yung mga kalaban nyo, kinakantsawan kayo, minsan nakaka-affect ng diskarte. I mean, hindi ko naman sinasabing na-affectan yung diskarte ng ating Pangulo. I mean, ako mismo, personally, parang na-affect ako minsan sa naririnig ko mga fake news eh. So, pero, and gano'n rin yung mga ibang tao sa tingin ko, parang nakaka-disrupt siya. Sa halip na tumutok tayo sa ating mga problema, may mga naglalabas pa ng mga kontra sa ating ginagawa as a nation. And for me personally, that's very unpatriotic. Kasi sa halip na magtulungan tayo, ay kapwa Pilipino pa natin ang parang naninira din sa kapwa Pilipino. So may term nga para dyan. But anyway, going back to the topic, yun nga, siguro nakikita naman ng mga kababayan natin na talagang nagtatrabaho ang Pangulo. And yun nga, may mga nagsasabi na tumatas yung presyo na lang is, kasi nga out of our control. Kahit naman anywhere in the world, yung
crude oil price per barrel, talaga makikita natin, nasa internet yan, hindi yan fake news. Talagang tumaas yan. Ngayon, medyo nagsastabilize na siya dahil may sort of ceasefire, pero titignan natin how it proceeds. Mananatiling mataas yung, yung presyo ng crude oil for the immediate future dahil hindi naman yan agad-agad bababa kahit ma-resolve na yung gere. But at the same time, yun nga, yung mga kababayan natin, I think nakikita nila na kahit paano may tulong na ginagawa. Pinag-aaralan yung mga taxes na i-weigh muna yung excise tax and yung yung mga ayuda sa mga drivers ay tinutulungan natin kahit na alam natin nag-triple na yung presyo ng diesel, ay tinutulungan pa rin natin yung mga drivers natin. Okay, siguro nga po, nakakatulong rin yung talaga nga seeing him on the ground na even after the fake news na may sakit, etc., ay nakita natin siya bumababa at pumupunta mismo sa mga lugar. Kung nasaan yung ating mga kababayan nangangailangan tulad nga yung mga tsuper, yung mga drivers po natin, na binibigyan nila ng tulong. Alright, maraming salamat po, Professor Guido David ng Octa Research. Maraming salamat as always. Good evening.